Mr. George Gonzalez! Thank you, thank you. Good evening. Good evening. Yun yung mga ang dami naka-tripod. Yung dalawang to, di mawala ng tripod. Dandy, tsaka tong si... But anyway, dun sa mga hindi nakaka-attend ng ganito trainings every Friday, meron po ito, pinopost natin on a later day, maybe tomorrow, sa isang araw. Pinopost to live, again, na-recorded dun sa ating secret group or yung GC. If I'm not mistaken, sa Ascendra Bulletin ko, Ascendra Nation. Ascendra Official. So if you're not yet a member of yung ating GC sa Facebook, yung Ascendra Official, pa-member kayo doon, may mag-accept po doon. Yung mga hindi nakaka-attend na trainings, alright? Hindi nakaka-attend na trainings na ganito, pinopost natin doon, recorded. We make sure muna yung mga nakaka-attend, of course, mga members para ma-appreciate nyo siya. So, of course, katulad ng lagi namin pinapangako, other than the plan ng company, products, management, ang pinaka-solution, ang pinaka-unique about us, yung trainings natin, yung clarity program natin. Katulad ng lagi kong sinasabi during the meetings yesterday, may meeting kami with the founding partners. Mga kapwa ko networkers dito na galing sa iba't ibang company. Ang laging challenge pag may mga bagong company like us, ang laging challenge ng maraming tao, bakit ako sasama dyan? Anong unique about, for example, Ascendra? Marami naman ng company existing. What makes Ascendra unique among other companies? Kasi ang totoo nun, kung kaming mga founders, Joseph, sila Nico, sila Ces, nagtayo tayo ng company na katulad din nung existing, bakit nagtayo pa tayo? Pangalawa, pag ganun sa market, bakit pa sila sasama sa atin? May existing na katulad natin. Tama. Kumbaga parang kung magtatayo ka ng bakery, bakit bibili pa ako sa'yo ng pandikoko? May pandikoko na sa kabila eh. Loko-loko ka ba? Gets niyo ako? So kailangan magkaroon kayo ng tinatawag na, alam niyo dapat as leaders, distributors, and for those people na na-burn out na for so many years, alam niyo dapat yung unique value proposition or UVP ng Ascendra. Hindi tayo nang babaliw dahil sa marketing plan. Given na yun, nakakabaliw talaga yun eh. Pero hindi unique yun. Kasi nakakabaliw din naman yung marketing plan ng ibang company. Lalo na pagka networker ang naglatag, grabe, mababaliw ka talaga eh. Ang galing mag-hypnotize eh. Kahit hindi nakakabaliw, babaliwin ka. Product, hinako, huwag na tayo magpagalingan sa product. Maniwala ka sa akin, lahat ng product ng networking magaganda, the best. Wala na mga amin na network. Ang pangit yung product namin, bro. Ito ko lang, bakit ito? Alam mo lahat na network yung makakausap. Ako kami pinakamaganda sa market. So pare-pareho lang, pinakamagagandang marketing plan, pinakamagagandang product. Lalo na networker, pag binenta, kahit hangin na ibibenta eh. So huwag tayo dun magpagalingan. Kayong mga centers, gusto namin, gumaling kayo. Pakita nyo yung real value natin. Ang kakaiba sa atin, simple lang. Meron tayong solusyon sa problema ng maraming network builders. Bakit ka sasama dito? Simple lang, may clarity program kami. Meron kaming structured learning, meron kaming strategy na ipoprovide, ibibigay sa mga gustong umasenso sa networking na sa patagal ng panahon, malabo sa kanila paano mag-build. Malabo sa kanila paano mag-sustain. So, unique value proposition dito, dun sa MVP natin, hindi yung V, hindi yung P, hindi yung vitality, hindi yung protection, kundi yung mastery. And yun ang pagagalingin, yun ang pagbubutihin, yun talaga ang gagawin namin pinaka-unique sa atin. Because, alam niyo naman to, sinasabi namin lagi at hindi na to news. Darating ang panahon, lahat ng mga training na naririnig nyo sa amin, lahat ng mga materials, magkakaroon tayo ng learning hub. Narinig niyo na yung learning hub? Yes! Yung learning hub na yan, makikita nyo yan, magiging mobile app na po yung mga trainings na mababaliw. So kahit hindi mo kasama yung downline mo, kahit hindi mo kasama yung growth partner mo, natitrain siya basta meron siyang cellphone, may internet. Doon niya nakikita yung mga trainings. Leverage nyo na yung learning hub natin. Kahit hindi mo napupuntahan yung grupo mo elsewhere because of our learning hub, because available siya sa mobile app,
Manunod lang siya ng training doon, makikinig lang siya, magbabasa lang siya. Companion niya na yung training ng Ascendra. Tama eh. And can you imagine how that can be so powerful? Because sa survey namin, sa totoo lang, ang tao, pag binigyan mo siya ng conducive environment, pag sabi conducive yung learning, maganda, conducive pag sinabi, parang magandang environment para mag-grow. Ang tawag doon, conducive environment. Pag binigyan mo ang tao ng conducive environment, ng support system, strong support system. And number 3, pag binigyan mo sila ng clarity, mag-grow kahit sinong tao ang ilalagay mo doon. Tatlo lang ipoprovide natin. Conducive environment, a strong support system, and clarity kung anong gagawin niya. Aasenso yung tao. Kahit anong bata, kahit na pagpapalaki ng mga anak natin. Ilagay niyo sa conducive environment, ang ganda ang support system, may clarity kung anong gagawin nila, mag-grow yung bata. Pero kahit nakatalente ang isang tao, pero nilagay mo siya sa hindi conducive na environment, very weak ang support system, tapos chaotic, confusion, walang clarity, yung talento or may talent na tao yun, hindi rin siya mag-grow. So gusto natin gawin dito sa Ascendra. Again, what makes us unique? Number 1, because we're solving a problem here. We're solving a problem here. Pag tinanong ka ng isang networker, ba't ako sasama dyan? Huwag niyo babaliwin sa marketing plan, huwag niyo babaliwin sa product. Not even in the office, simple lang, meron kaming solution. We are an MLM solution company. Pag tinanong, anong solusyon dyan? Mag-join ka muna. Tama. Ako, ano? So that, and we're happy to announce because, again, marami tayong mga developments na ginagawa as one of the founders of this company. Ladies and gentlemen, we are formally telling you, ang Ascendra po, hindi na lang siya MLM company. Just a few weeks ago, just a few days ago, nakipag-JV, nakipag-partner po tayo, officially, tech company na rin po ang Ascendra International. We're already a technology company. Dati, pinagagawa lang natin yung AI natin, ina-outsource lang natin yung gumagawa niyan. Ngayon, ka-partner na natin sila. Ka-venture na natin sila. So we can say that tayo na ang gumagawa ng AI natin. Hindi na natin pinagagawa. Tayo na ang gumagawa. Yung portal ninyo, tayo na gumagawa. Hindi na tayo kumukuha ng IT kasi tayo na mismo yung IT. Tayo na yung developer. Kaya nga siya MLM Solution Company because saan pa papunta ang future sa palagay nyo? Technology. Advancement. Ang papunta ang future saan? Technology. Advancement. Ano nakikita natin yun? AI. Hindi pa atras ang mundo. It's moving forward. And the way to go to the future is technology. And ang Ascendra International, ladies and gentlemen, again, we are starting as an MLM company, pero ang evolution nito, we are a tech company at the same time. Kaya hindi makakasabay, syempre, pag hindi ka nakasabay, kunwari may jeep, hindi ka nakasakay, hindi ka nakasabay, ano tawag sa'yo? Naiwanan ka. Kaya mga hindi sasabay, sabihin na lang sa kanya, bro, I'm telling you, pag hindi ginawa ng maraming company yung ginagawa natin, they will be irrelevant. Yes. They will be obsolete. Tama. At pag ikaw hindi ka nakasabay sa nangyayari sa mundo, sa development, I'm telling you, obsolete ka rin. And the people who make money, the people who have good business in this world, those people will stay relevant. Yung sila, ano pa rin, makahulugan pa rin sa modern times. Because pag hindi ka na makahulugan during these modern times, ang skills mo backwards pa rin. Let me ask you, let me tell you this, kahit dapat matagal ka ng networker, uma-attend ka sa ganito. Why? You need to upgrade your skills because your skills yesterday, kahit naging successful ka dati, doesn't mean yung skills mo ang kailangan mo para magtagumpay ngayon. Yes, not effective. It's not effective. You know, part of learning is not only learning. Part of learning is unlearning. Yes. Alam niyo ba, ang matuto, hindi lang matuto ng bagong bagay. Ang pag-aaral, ang matuto, ibig sabihin, aalisin mo rin yung mga luma mo ng kaalaman. And being humble means you're unlearning things that no longer help you now. Yes. Because your success yesterday doesn't guarantee your success tomorrow. Hindi ibig sabihin nagtagumpay ka dati, magtatagumpay ka. No, syempre, confidence level mo mataas, but that doesn't equate to being successful in the future. Kaya dapat,
nag-a-upgrade ng skills. Natututo. Marami na tayong hindi alam. Sa mga panahon ngayon, yung mga bata, mas magagaling na yung mga bata ngayon. Mga Gen Z, ang gagaling na. Yung mga Gen Z, sabihin ng mga magulang, "Hoy, papunta ka pa lang, pabalik na ako, tapos ka." Sasabihin sa'yo, hindi ka nga marunong gumamit ng internet. Hindi mo nga alam AI eh. Hindi mo pwedeng sabihin sa mga bata, nung araw, pag tayo bibili ng telepono, magbabasa ka pa ng direksyon. Ngayon yung bata, walang direksyon, bigyan mo ng cellphone, alam agad eh. Tapos sasabihan mo, papunta ka pa lang, pabalik na ako. So hindi nyo pwedeng sabihin yan sa mga downlines inyo na bago. Hey, I'm an upline, ako yung success partner, I know everything. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Hindi natin pwedeng sabihin yan because sometimes they know more than us. Mas magaling mag-ads, magaling mag-boosting, mas magaling mag-e-com. Ikaw, old school ka pa rin. Di ba, kumakato ka pa rin. Ako, hindi mo kayo. P2P ka pa rin. Tama? Ikaw, ang ginagawa mo, nagde-deposito ka pa rin ng Kasya Bangko. Yung mga bata ngayon, puro online transaction. Ikaw, bumibili ka pa rin sa mall. Sila nasa bahay, dumadating ang Shopee, Lazada. Kaya hindi mo pwedeng i-claim na mas magaling tayo ngayon. Never. Tama. Ano lang gagawin mo para stay relevant? Hindi naman kailangan lagi tayo magaling eh. Kailangan dapat lagi kang informed, updated, at saka yung mga kailangan mong i-unload, i-unlearn, i-unlearn mo lahat yun. That's the way to go forward. So ngayon, every Friday, we're happy to see, ang Friday is normally a big day for us. Why? Freedom Friday na, Ascend training pa. Kaya maraming tao tuwing Friday. Kaya ako lang, magmula kanina, dami kong kausap, may mga pinakausap sa akin, pinapa-meet and everything. Open kami dyan, wala namang problema, basta may schedule lang. And the mga distributors natin, partners natin, kumukuha ng mga check-it, tuwan-tuwa po sila. A few weeks ago, ang naging tema natin nung Freedom Friday is empowerment ng mga small wins natin. Yung mga small wins, sineselebrate po natin dito yan. So again, it's important na meron tayong structured learning, attitude skills, and clarity education for network development. Ascend, nandun na po tayo sa lift off na tayo. Ayan, diba? I-review ko lang yung dati, conditioning stage. Para madaling tandaan yung training natin, yung ginawa nating storyline, flight. Diba? Flight. So tapos na tayo sa check-in 1. Ito yung sinimulan ko, mindset, motive, mastery, at saka method. Tapos na, madaling tandaan, puro letter M. Okay, tapos, ang next, ayan, di ba? Lift off na. Pa-take off na. From planning to ignition. Ito, crucial stage to. Alright, so ang lift off 1 is about connecting. That's gonna be my topic. Ang topic na yun is about personal branding. Sometimes, matagal na tayong nag-network, lagi tayong tumatalon dun sa contact or prospecting. Communication is presenting. Of course, closing is closing the sale. But most often than that, marami sa atin hindi napag-aralan o natalunan yung topic na connection. So, sometimes kaya tayo nahihirapang makapagpa-pay-in kasi nandun kagad tayo sa prospecting and everything without actually creating our own brand. So, dapat makapag-connect ka muna by creating your own brand. Yan yung topic ko tonight. Ayan, nag-lift off, tapos elevate natin. Pagdating natin dito sa elevate, may iba't ibang training na tayo. Functional goals na to. Functional na ang trainings nyo. Based on your roles. Pag associate ka, may certain topic for you. Pag builder ka, consultant ka, director ka, executive ka, may certain topics for you. So, hindi na siya yung panglahatan na trainings. Alright? May specific skills ka na kailangan. Of course, pagka naka-take off ka na, nag-lift off ka na and everything, eto na yung consistent stage, alignment naman to. Ang topics naman ito, inspiration, integrity, impact, influence, illumination. Normally, eto na yung mga 3 to 4 days out of town na mga summit na ito. Alright? Mga bootcamp na yan. Alright? Specifically for a certain position or certain positions. Okay?
So, nire-review lang natin. And of course, ito na yung reach, ito na yung destination. Sorry. Ito na yung destination. Ito na yung, meron tayong iba't ibang trainings na for the enterprise partner, brand partner, and legacy partners kasi sila na yung mga talagang entrepreneur na. Ito na yung may mga ipapaupo na kami sa kanila na hindi lang kami. Pag nandito na kayo sa stage na to, meron na kami mga kukuning business, mga professional business coach, life coach, para turuan ka. Para i-guide ka. Again hindi na networker to. Ang magtuturo na sa'yo pag nandito ka, hindi lang kami na, hindi na lang expertise namin, kundi business coaches na, life coaches na, spirituals na, mga masters na magtuturo sa'yo. Because we want you, habang tumataas yung position mo, yung business intelligence mo, tumataas din. Nagets mo siya? Para maiwasan yung attrition, para habang lumalaki yung grupo mo, you are able to really sustain your team. Hindi na uso keeping ngayon. Old school na ang keeping. Because ang keeping, stagnant ang keeping eh. When you say, ikikip ko to, ikikip ko. Pag sinabi kinikip, walang growth. Keeping yun eh. Yes. Ang kailangan, isustain. Masustain mo. So it's the same. Meron na kaming programa sa inyo. Kaya sa lahat ng produkto ng Ascendra, sa MVP, ang may pagmamalaki ko, yung mastery. Yan ang wala sa iba talaga. Yan yung guide, yan yung tinatawag namin blueprint ninyo for success. Yan yung roadmap nyo for success. Dito hahataw ka na lang talaga. Of course, i-apply mo whatever you learn. Now, andito tayo sa lift up, connect. How do you connect your prospect? How do you actually become relative in modern times, lalo na pagdating sa sales? Hindi na pwede kasi yung bigla ka nalang magbebenta, bigla mo nalang lalatagan, bigla mo nalang kakausapin, dadaanin sa hype, dadaanin sa excitement. Pag-uusapan natin yung exact science. How do you really connect by creating or using yung tinatawag nating personal brand? Ayan, connecting, lift off, personal branding and posturing. Of course, before, dahil ang storyline natin, flight, before a plane takes off, the captain must first be seen and trusted by the crew and passengers. Ngayon, tatandaan nyo, kung meron kayong isang maririnig sa akin na napaka-importante ngayong gabi nito, yung word na trust. Sabihin nyo, trust. Trust. So, importante yon, yung trust. People are not joining the business. People are joining the people. So, bakit sasama sa iyo yung tao? Kasi pinagkakatiwalaan ka. May credibility ka. Ilan ba sa inyo yung may sumama sa inyo, hindi nila alam ang complan, hindi nila alam ang product, pero sumama sa iyo? Pag tinanong mo, bakit sumama ka sa akin? Sasabihin lang, ikaw yan eh. Tama. Alam mo, sumama ako, hindi naman sa Ascendra eh. Dahil sa iyo. Bakit sasama ang tao sa iyo? Kasi may credibility ka, trustworthy ka, mapagkakatiwalaan ka. And sa kahit saang organization, lagi ko ang kinukwento to, alam niyo may ginawang study, no? Ang civilization, kaya nag-thrive ang civilization sa mundo. Kaya tayo, kung susundin natin yung storyline ni Charles Darwin, The Theory of Evolution, kung susundan natin yung storyline na yun, kaya nag-thrive tayo from being a caveman to, professionals like us, we thrive. Like, nagkaroon tayo ng building, nagkaroon ng civilization, nagkaroon ng currency, nagkaroon ng government. From just a simple caveman, cavewoman. Bakit tayo nag-thrive as civilization? Hindi dahil sa galing ng tao. Hindi dahil sa talino. Alam mo kaya tayo nag-thrive? Dahil sa trust. Paano nag-thrive sa tiwala? Kasi, syempre ikaw, caveman yung lalaki, hunter-gatherer ang lalaki. Anong gagawin niya para makapag-hunt siya? Di ba may family siya? Kailangan mapagkakatiwalaan niya yung asawa niya na pag iniwan niya, kasama yung mga anak niya, siya nakafocus lang sa pag-hunt, sa pag-gather ng pagkain kasi pinagkakatiwalaan niya yung asawa niya sa responsibility habang wala si lalaki. Anong tawag doon? Trust. Kasi kung yung lalaki walang trust sa asawa at hindi siya mag-hunt, hindi siya mag-gather ng food. Kasi wala siyang tiwala sa wife niya, hindi siya alis ng kuweba.
Pag hindi sila umalis ng kuweba, gutom. Pag nagutom, mamamatay, walang sibilisasyon. Kaya ang pinaka-foundation ng civilization is trust. Trust. Isipin mo kung yung asawa ko hindi ko kayang iwan. Baka kainin ng leon tong mga to. Kasi walang ginawa kundi mag-game and watch. May game and watch na pala. Baka manood lang Netflix tong pala niya ito eh. Caveman pa. So, nag-gets niya siya. So, sa small unit na yon, if they can trust each other, then yung small family na yun lalaki. Magta-try. Ganon din as a small society, for example, if each family during those yung mga caveman pa tayo, they can trust each other, yung maliit na community na yun, alam nung yung kapitbahay ko, pinagkakatiwalaan ko na hindi niya ako nanakawan, aalis ako ng bahay para maghanap buhay din. Mag-conquer ng new territories, makakalis ako ng bahay para magtanim. Magkakaroon ako ng free mind para mag-drawing, mag-invento, mag-isip. Pero kung hindi ko pagkakatiwalaan yung kapitbahay ko, at alam ko na, magnanakaw yan. So makakapagtanim ako, makakapag-gather ako, makakahunt ako, no. So isipin mo, if each, di ba, yung small society, and they can trust each other, lalaki siya, tama? So habang lumalaki, doon nag-thrive yung civilization. Pero sa nagsimula, sa trust. Paano kayo lalaki sa network ninyo? If you can trust your success partners and growth partners, if you can trust the company, and if as a company, as management, as your founders, we can trust you, you can trust us, magta-thrive tayong sabay-sabay. That's isa. You trust may kultura tayong maganda, may kultura tayo na pinagkakatiwalaan natin ng isa't isa, may kultura tayo na alam mong hindi kakahuyin ng crossline mo yung naiwan mong downline dito. Alam mong yung kaibigan, magbebenta ako ng tamang presyo kasi may tiwala ako na hindi ito ibabagsak ng mga kapwa ascenders ko. Yes. Nag-gets mo siya? Yes. So can you imagine if you trust us, for example, with your money, na alam ko, magpe-pay-in ako ng 199,800 because alam ko, sa next Friday, executive na ako, pag binapapay-in ako, meron din ako 70,000. Ang hirap kayo mag-network pag kayo walang tiwala sa management. Yes. Issue. Bukas pa kaya yun next week? And alam naman namin may tiwala kayo sa amin kasi maraming nag-pay-in sa inyo, wala pang kapara. Narating pangalan. By the way, dumating na po yung Omega Life. Yung mock-up po. Saka may dumating pong dalawang piraso. Yung sample, dumating na po. Meron lang kaming binabagong ini-edit kasi ganito nangyari. Oo, the long wait is over. Nandiyan na po. Nandito na. Pero biro, nandito na. Ito, nandito na. Binabox na po ng manufacturer natin. Ito, galing sa Italy. Yung box, nanggaling po ng China. Kasi maganda yung printing sa China eh. So, pagdating dito, merong blister. Tapos pagdating sa manufacturing facility natin, may boxing na kung tawagin. Binox po nila kanina. Ang galing po. Ayan, oh. Bitin. May nakadungaw na dalawa. Kaya yan, hindi may sara. Kaya alam namin, special ang mga senders, hindi namin ibibigay ng ganito sa inyo yan. Kaya yung kausap namin kanina, pabox uli kayo, maghihintay kami, pabox yun ng maganda kasi deserve ng distributors and customers namin yung magandang box. Pero nandito na, ganyan nga lang. Oh, that's why, katulad ng sinasabi namin sa inyo, over-deliver. Inaano namin, we're trying to really be honest with you as yung transparency part. Hindi kami yung sinabi kasi namin sa inyo last week, parating na, baka sabihin nyo, sabi nila last week nandito na. Yung last week, ito na yung week na to eh.
Di ba pag ganun yung mga bata, naalala ko yung mga nakumanggit, di ba? Later. Pagka nag-later na, binalikan ka, pag sinabi mo lang later, no, the later earlier is the late na is now. So baka sabihin nyo kasi sa amin, sinabi nyo next week. Eh, yung sinabi nyo next week, yun na yung week na to eh. So, andito na po, honest po kami. Bitin lang yung box. Pero the box is so nice, pag nakita nyo, ikot yung CFO natin, just to let you know, naka-embossed yan. Ganda, hindi siya yung tinrip lang, it's really nice. Di ba? Nakakagulat nga kasi, pagkatapos namang inumin, itatapon lang to eh. Bakit napakaganda? Di ba? Ang ganda? Yeah. So, nandito na po siya. So, we are expecting, again, bigyan lang natin ng konting time. Nagpa-print kami ng box, coming by the end of the week. Iba-boxing nila yan. So, bigyan nyo lang kami ng 1 week to 10 days. Ibibigay namin sa inyo yung fish oil ninyo. Again, nagtatribe yung Ascendra, it's just simply because we are built on trust. Maraming ang company, kumpleto product, pero walang tao. Tayo bitin sa product, punong-puno ng tao. Minsan sa dami ng tao, amoy tao. Mas gusto ko na yung amoy tao kaysa walang tao. Ayan. So, people will join again, yung nakita nyo yung example sa akin kanina kung paano nag-thrive yung civilization. Yung network nyo, magta-thrive din yan kung may based on trust. Kung lahat kayo mapagkakatiwalaan. Yan. Ito yung blueprint for connecting. Number 1, be visible. Dapat nakikita kayo, whether you're online or doing this business physically or ginagawa nyo itong business in the field, dapat visible kayo, whether sa customers ninyo, sa partners ninyo, sa grupo ninyo. Be visible. And tatandaan nyo sasabihin ko ngayon, visibility is the new currency. Ulitin ko, visibility is the new currency. Be credible and be trustable or trustworthy. Dapat napagkakatiwalaan ka. And credible ka. You know, nag-uusap kami ng mga nila Joseph, particularly. Kasi sa team, sa aming 4, ang pinakamatagal sa networking, kaming dalawa ni Joseph. Ako po, 30 years. Si Joseph Lim, 20 years. Si Nico, around 12, 15 years. Si Cez, around 5 years. So kaming dalawa ni Joseph ang pinakamatagal. Other than, ladies and gentlemen, of course, we built something really nice, may value. But more importantly, bakit mabilis lumaki si Ascendra? Alam niyo kung bakit? Because sa pangalan na na-build namin for the last decades. Ang daling magnegosyo pagka maganda yung pangalan mo. Yes. Nang hindi mo sinira. Yes. So by the time ako, sasabihin ng mga tao, ang bilis lumaki ni Ascendra, hindi po, 30 years in the making to para sa akin. Yes. Sasabihin ng tao kay Joseph, 2 months pa lang kayo, laki niya. No, 20 years bago nangyari to. Yes. Kasi hindi naman mangyari ito kung hindi kami nakapag-build na magandang pangalan for 30 years or 20 years. So it's just a matter of really having the credibility. And so, yan din ang sinasabi ko sa inyo mga nagsisimula ngayon. One day you will have your business. Ewan ko, baka magtayo rin kayo ng company. It's okay. One day, baka magkaroon din kayo ng sariling traditional business. It's okay. Pero isa lang ang tip na ibibigay ko sa inyo. One day, anumang plano meron ka sa negosyo, sa buhay mo, pangalan ang magiging pinakapuhunan mo. Kaya, huwag niyo pong sisirain ang pangalan ninyo. Sa negosyo, ang pinakamadali, yung kapital. Bakit pinakamadali? Kasi pwede mong utangin eh. Pwede kang pahiramin eh. Pero ang credibility, hindi mo pwedeng utangin. Bro, pautang naman ang tiwala. Bro, pahirap naman ang credibility dyan, bro. Tatayo lang ako ng kumpanya mo. Nag-guess niyo ako? Yes. Pangangalagaan niyo yung pangalan niyo. Be honest to your team, to your dealings. Be honest to your prospects. Be honest sa lahat ng gagawin niyo kasi aanihin niyo yan pagdating ng panahon. Whether good or bad, aanihin niyo yan pagdating ng panahon. Before you share your business flight plan, be seen. Dapat nakikita ka para kang piloto dito eh. Dahil ang storyline natin, flight, dapat ang piloto nakikita. Diba? Ang hirap naman nung wala kang nakitang piloto. Sasakay ka. Ano po, walang piloto? Hangin lang. Before you promote your opportunity, be credible.
And of course, before you invite someone to board you, be trustful. Be trustful. Mapagkakatiwala. Again, the 3 V's of network marketing branding. You don't sell the company first. You sell you, the captain of the journey. Before anything else, bago mo ibenta si Ascendra, produkto, bago mo ibenta yung packages, whatever it is, compensation plan natin, yung MVP natin, ito, ang ibibenta mo. Sa totoo lang, sa lahat ng presentations, kinakausap nyo, binibenta nyo sarili ninyo. Kasi kahit gano'ng maganda yung kinikerry ninyo, pinapaliwanag ninyo, pero yung kausap mo, walang tiwala sa'yo. Hindi mo join sa inyo. So, kaya minsan, napaka-risky nung ang papasukin mo is hindi stable. Kasi hindi naman sasama ang mga tao dahil sa company re-represent mo, sasama yan dahil sa'yo. Bakit yung mga scam nagtatribe, lumalaki? Of course, number 1, greedy yung mga tao. Pero more importantly, ang nagpapalaki ng mga investments o yung pool ng money, maraming nakakakuha dyan. Kasi yung mga nagpapa-invest. Kunwari, yung may pumasok ko sa ganitong investment camp, maghahanap ako na mag-i-invest din. Sino yung una ko lalapitan? Di ba mga kakilala ko? Pag yung mga kakilala ko, may tiwala sa akin, wala na silang pakialam sa kumpanya. Kaya nagtatribe ang mga scam kasi yung mga nag-i-invest, nagtiwala dun sa nag-recruit sa kanila. So, hindi lang greed ang fuel ng investment scams. Yung trust ng mga tao. Yun, kaya may naglalagay dyan kasi hindi naman, marami naman nag-invest, hindi dahil dumiretso sa company. Kanino binigay? Dun sa nang-convince. Sige, 10% naman pala dyan, sige, bigay ko. Siya naman ibibigay sa company. Dahil sa tiwala. So, ang empire, nagka-crumble dahil din sa tiwala. Ayan. So, number 1, ano yung 3 V's? Value. Sabihin nyo, value. Value. What unique strength you bring to the team? So, ikaw bilang leader sa team mo, or sabihin na natin bilang ikaw ang branding mo, whether in your team or as far as your customers is concerned, what value can you give to your team? Ano yung halaga na pwede mong i-contribute sa team mo, sa ikakalago nila? Parang ganito yan, di ba? Ano ba yung value? Kasi maraming medyo naguguluhan dyan. Di ba, pag bumili nung packages natin, merong tinatawag na value for money. Alright? Ikaw bilang leader, i-measure mo kung meron kang kayang gawing measurement. Ano yung value mo sa team? Values like what? Valuable ako sa team kasi nakaka-inspire ako. Ang tawag doon, yun yung value mo sa team. O kaya naman, minsan sa barkada, di ba? May isang barkada tayo na ang value niya sa team, siya yung tagapagpatawa. Tama? Yung hindi siya matalino, hindi magaling, pero hindi buo ang araw natin pag wala siya. Value pa rin yun. Kasi pag wala yung joker type ba, jester, pag yung wala siya, parang ang lungkot. Parang mas hinahanap pa natin siya kaysa sa teacher. Yung teacher wala, may substitute, pero pag absent yung Kulokoy sa grupo, wala si Kulokoy. Ang kulang, ang tawag doon, value. Uplines, downlines, success partner, partner, or group partners, whoever you are, make sure na may value ka sa team mo. Yes. Huwag kayo, do not just exist. Hindi natin ginawa ang Ascendra para maging ordinary ka lang. Do not merely exist in this company. Do not merely exist in your team. Every day, tanungin mo sa sarili mo, ano yung value ko sa team? Ano yung value ko sa grupo ko? Ano yung nakukontribute ko? Ano yung nakukuha nila sa akin pag nakikita ko? Ako ba yung pag nakita nila? Grabe, nagigigil sila. O yung pag nakita sila, ayan na naman siya. Gets niyo ako? Yes. So provide value. And hindi namin pwedeng itatak sa inyo kung ano yung value mo. Ikaw ang makaka-discover kung ano yung sarili mong value sa team mo. Okay? Boys, how you speak and inspire, trust in others. Isa sa mga kailangan nyong maging malinaw
na gagawin, na brand, isa sa dapat na medyo yung tinatawag nating clarity. Malinaw kayo magsalita. Kasi skills yan eh, communication skills yan eh, dapat malinaw. Huwag niyong inunguya yung kinakain niyo. Kasi pag yung iba, pag nakipag-usap, grabe. At huwag din kayo makikipag-usap ng may ninunguya talaga kayo. So, be clear. Ibig sabihin, puhunan niyo yan sa negosyong to, boys. Lalo na nasa sales kayo. Isa sa mga magiging puhunan niyo, boys. Clear. Alagaan niyo yung boses niyo. Clear kayo magsalita. Huwag kayo magpabilis magsasalita. Huwag niyo kakainin. Huwag din masyadong... Yung mga babae kasi pag minsan na-excite tayo, anong tawag doon? Mga kikay. Okay? Huwag din naman yung mga lalaki, masyadong boses mo, bro. Ayun talaga. Power talaga dito. Meron tinatawag dito turbo. So, isa yan. Kaya mapapansin nyo, ang sarap makinig dun sa mga speakers na maganda yung boses, di ba? Mga lalaki, madaling ma-inlove sa magaling kumanta. Di ba? Pagka, kahit na nasaan tayo, pagka, di ba? Pagka, kunwari, kahit nakatalikod ka, nandiyan yung banda sa likod, pag may kumakanta, whether lalaki or babae, pag maganda yung boses, di ba napapalingon tayo? Yes. So, may ano yan, may impact yan. Okay? Yung boses ninyo. So, ayusin ang pakikipag-usap, ayusin ang boses. Pag medyo may sabit dyan, huwag muna kayong magsalita. Kasi iba sa totoo lang, sana off the record ha. Alam nang may plema, tuloy ka pa eh. Medyo gumano ka naman. May sabit na, tuloy-tuloy ko. Yung kausap mo napapalunok sa'yo eh. Diba? Inumin din ng tubig. Inumin ng tubig. Ayusin yung boses. And of course, ito napaka-importante nito, visual presence. Ito, tatandaan nyo ito, kapwa centers, ha? Sa lahat ng senses natin, malayo pa ang kausap mo, ang unang nakikita sa'yo, ang unang sense na nagagamit niya, visual. Ang unang nakikita, ang sensory na unang-unang nagagamit ng tao, visual. So, kung ang unang-unang nagagamit ng tao, visual, pag ginudge ka, yun yung message na pupunta sa eyes, papunta sa brain, para i-process. Let's capitalize on that. Kung ang tao pala, ang unang nagagamit mata, image, visual, edi mga kapital ka rin. Ano yung ibig sabihin mga kapital? Ayusin yung itsura. Ayusin yung image mo. Kasi sa unang look pa lang, may judgment na ang brain ng prospect natin sa atin. Yun ang una eh, yun ang nauuna eh. Kasi di ba merong, ano yun, sense of, di ba, sight, sense of smell. Eh bago mo maamoy, malapit mo na dapat sa'yo eh. Asin na ito. Putok man. Lalapit pa bago mo magamit yung sense of smell. O yung kinesthetics natin, yung touch, di ba? Kailangan magkamayan muna kayo. Di ba? Pag kinamayan mong gano'n, nauna yung matay. Yung kamay, pawis, lintik, pawis. Ay, ang lagkit. So, ang pinakaunang ginagamit ng tao, sight. And that's why you show up before the presentation even starts. Bago ka pa magsalita, nakapag-communicate ka na. Yes. So dress up well. Hindi naman namin sinasabing pumorma ka ng maayos or ng mamahalin. Just be presentable. Ang turo sa amin yan nung nag-training sa amin nung araw. Ano ang isusuot mo kung ang makakausap mo ngayong araw na to at alam mo na makakausap mo siya, ano isusuot mo ngayong araw na to makakausap mo yung crush mo? Ha? Alam mo, huwag kayo magagalit Maraming tao, mas nagpe-prepare pa ang suot niya sa crush niya kaysa pumunta sa simbahan. Pag sinabi mo sa sarili mo, makita ko yung crush ko ngayon, hindi, iligo ka, wala ka. Ang pabango mo.
Pero pagka Sunday, aha. So, ang challenge sa inyo to prepare every day is to think that you will meet up with your crush every day. And maniwala ka, mag-aayos ka lagi. Bago ka umalis ng bahay, alisin mo yung muta mo talaga. Makikita ko siya. Yung kuko mo, naku, baka may lupa. Mag-pukoton buds ka talaga ng matagal. Kasi, syempre, alam mo na, may kulay na eh. Kasi alam mo yung crush mo yung... So, do not underestimate your prospects. Prepare well, smell. Alam mo, mamuhunan ka sa sarili mo. Pag kumikita kayo kahit konti, bilan mo yung sarili mo ng something. Bilan mo ng coat, bilan mo ng pabango, pa-nails pa ka kahit papano. Lalo na pag mahilig kang mag-sleepers lang. Diba, mahirap naman nakikita ng prospect mo yung kuko mo na medyo patay na nga, may lupa pa. Ha? Toothbrush din pag may time. Ang hirap kasi may kausap ka, tapos sasabihin mo, bro, alam mo, Cassandra, grabe, sabihin ng kausap mo, bro, text na lang, bro. Yun na ako, text. Umakatras sa'yo. Yes niyo ako. Supply din pag may time. Follow, mag-talking if you want. So, protect your self-image kasi unang-una, dyan kayo dinajudge. Dyan tayo dinajudge sa maraming tao. Sabi nung iba, pumapalag. Ba't nila ako i-judge? Judgmental ka rin. Ikaw din ganun eh. Tama? May kasabay ka sa jeep. May free lang damit, etc. Sabi nung isip mo, landi na eh. Wala akong ginagawa sa'yo. Tapos kung nakita yung kilay, sasabihin mo, kahit walang ginagawa, di pantay yung kilay. Mas makapal yung isa. Ang galing man din mga babae, ay nakatatok kilay niyo. Nakatatok. Ang galing mag-judge. Now, this is a very nice science. And I want you to understand this para iisang sayaw natin dito sa Ascendra. Alright. Part of the value that you will create is what kind of brand ang gagawin mo. May tinatawag na brand archetype. Itong archetype, medyo mahirap siyang i-explain, pero para tong motive, para tong personality, para siyang color o para siyang image. Para maintindihan nyo ganito. Pag nanood kayo ng palabas, normally, merong bida at kontrabida. Tama? Yung bida at kontrabida, ang tawag doon, archetype. Halimbawa, nanood ba kayo ng Avengers? Yes. Okay. Pag sinabi ko sa inyo na dito sa Avengers, sino sa kanila yung talagang leader of the group, mataas ang integrity, straight magsalita, hindi nagloloko sa team, hindi pala biro, siya yung talagang nagdadala ng team. Sino yun sa Avengers? Captain America. Kasi yun yung brand, yun yung pagkaka-brand sa kanya, yun yung archetype. Pero pag sinabi ko naman sa inyo, sino yung billionaire na playboy, makulit, di ba? Nag-experiment lagi, sina-challenge yung sino isa, maigo, sino yun? Iron Man. Kasi yun yung brand archetype. Gets niyo siya? Yes. So, pinag-aralan sa science, lahat ng brand na nakikita natin, lalo na sa mga ginagamit na brands, advertising, may appeal sa atin kasi nakaka-connect tayo. Depende sa personality natin. For example, sino sa inyo ang gumagamit na shampoo na Dove, pero sino din sa inyo gumagamit ng Sunsilk? Bakit may appeal sa yung Sunsilk? Yung Dove, hindi may appeal. Walang appeal sa iyo. Guess nyo ako siya? Yes. Halimbawa, ba't mas gusto mo ng McDonald's kaysa Jollibee? Eh, pareho namang burger. O bakit mas gusto mo ang San Mig Light kaysa Red Horse? Bakit gusto mong magpatato? Yung iba ayaw ng tato. So may kanya-kanya tayong preference. And minsan, mas nakaka-connect tayo sa mga brands na may relationship, hindi ba relationship, na may appeal sa atin subconsciously. Gets niya siya? Siguro dito hanggang ngayon, meron kayong pagka narinig kayong music, nare-recall nyo kung nasaan ka nung oras na yun, nung bata ka. Kunwari, pagka pinalabas yung
pina-play sa radio or wherever. It's a small world. Naaalala mo, pumipigit-pigit ka papapigit. Nasa ano ko niyan eh, nasa irigasyon ako niyan. Wala pa man din akong brief niyan eh. Tumalun lang. Nare-recall niya yung ganun. So, may iba-iba tayong nako-connect because depende sa subconscious culture, upbringing, values, depende kung paano tayo na palaki ng mga parents. So, merong isang napakagaling na psychologist, they're considered the father of psychology, partner to Sigmund Freud nung araw, si Mr. Carl Jung. Alright. Siya ang naka-discover nito, ng structure na to. I-explain ko lang siya very briefly. So, may apat, no? Merong apat doon sa inner, makikita nyo. Dito sa pinakaloob, merong provide. Itong archetype na to, they provide structure. Dito naman, they provide spiritual journey. Dito sa baba, they connect to others. And dito sa pang-apat, they leave a mark. Tapos, bawat ganito, alright, bawat quadrant na ganito, may tatlong archetype. Merong about safety, knowledge, and freedom. Dito naman, leave a mark, it's about liberation, power, and mastery. Sa connect to others, it's about belonging, pleasure, and intimacy. Sa provide structure, it's about innovation, control, and service. Now, we will be honest with you. Since the beginning of Ascender International, pati kulay, motive, lahat yan naka-align sa brand archetype natin. Nag-gets niyo ako? Bakit natin ginagawa to? Para iisa lang ang messaging and signaling ng buong community ng Ascendra. Kasi alam nyo, pag naglatag kayo sa tagalabas, ang dami nating mga sinasabi. Payaman, payaman. 55 ways to earn. Grabe. Di ba? Bakit ako join dyan? Sasagot pa ng iba, kasi power dito. Pag tinanong, ano yung power? Power Ranger ka ba? Lahat tayo excited, lahat tayo gusto nating ma-convince. Pero alam nyo, pag lumabas kayo at ang kausap nyo, normal na tao, isa lang ang tatanungin sa inyo, sa labo-labo ng sinasabi natin, ano ba talaga ang pinipresent mo? Ano, product ba? Marketing plan ba? Kulay nyo ba? Ang dami. Power ba? Ang dami. Kaya yung prospect mo, yung hindi ka makakonect sa subconscious niya. Kasi ang dami mong sinasabi. Na ikaw mismo, pag tinanong kita, ba't ang dami bang sinasabi? Hindi ko alam. Yun eh. Guess nyo ako? Yes. Meron kaming business coach na nakausap regarding that, no? Sinasabi namin, mga negosyante, even yung pagtotok namin dito sa harap, and we appreciate those people, mga billionaires to, they're you know, they have their own, parang ano yan eh, they are successful in their own right sa field nila, mga kaibigan natin sa labas. Sometimes, naririnig nila tayong nagsasalita, even our speakers, maririnig nila na, ano ba talaga yung tinutumbok ng speaker? Ano ba talaga yung gusto niyang sabihin? Because wala tayong pina-follow na archetype, labo-labo ang sinasabi natin sa networking industry. Dito sa Ascendra, gusto naming tapusin yung labo-labo na yun. Dito, iisa lang ang sasabihin natin pare-pareho. Pag tinanong ng prospect, pagka may nakausap tayong prospect, sa isip niya, alam niya kung ano ang motive mo, bakit mo siya minomotivate, bakit mo siya nilalatagan. Hindi yung tinanong ka, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ikaw, hindi, ang Ascendra, grabe yung Barney namin, tapos may visual camera, may turbo, tapos yung turbo, meron yung override, may tapos yung override, may kabit yun dun sa binary. Ang gulo mo. Kasi wala kang pinafile. Alam mo, mangyayari sa atin, sa sinisimulan namin, sa sinimulan namin few months ago, up to the time na lumaki tayo na lumaki, up to the time na makonquer natin ang buong mundo, up to the time na makarating tayo ng Pluto, iisa lang ang sasabihin natin. Iisa lang ang kulay orange natin. Iisa lang ang branding natin. So, ayan, nakita nyo. Pag pinag-usapan yung tungkol sa, for example,
pag pinag-usapan yung tungkol sa pagiging explorer. Halimbawa, di ba? Explorer. Alam niyo yung brand na North Face? Yes. Pag nakita mo yung North Face, kahit na, ako pag nakikita ko yung North Face, ang pumapasok sa isip ko ano? Ha? Hindi. North Pole. Adventure? Explorer. Di ba yung mga nagpupunta sa North Pole? Sino yung mga yan? Mga explorer yan eh. Mga gusto nang mamatay. Yung pupunta sa Mount Everest, kasi yun yung mga lugar na pag pinuntahan mo, mamatay ka. Mamatay ka talaga. Hindi ako nagbibiro. Meron naman yung pag tinawag mong itong liberation, itong Liba Mart, may mga kung tawagin tayo, outlaw. Yung pag nakita mo yung brand na to, alam mo tong brand na to, rebellious to eh. Di ba yung mga pag uminom kalimbawa ng pagka San Mig Pale Pilsen, tito-tito yan. Pagka ninom mo San Mig Pale Pilsen, yapis siya, medyo mga call center yung mga yan. Yung mga call center, pag-alis pa lang sa baga, inom agad yan, bago mo ng bahay. Pag mga tipong social type naman, wine yan. Yeah. Pero yung mga tipong, di ba? Ano ba yung tawag dito sa umaga? Ano ba tawag sa Red Horse? Yung ano? Ha? Iba ang tama? Yan. Yung mga tipong inom yung karamihan, talagang iba ang tama. Extra strong. Medyo may tatu-tatu yan. Tama ba? Oo. Yun ang branding niya. Pati sa motorsiklo may ganyan yung Harley Davidson. Yan yung mga tipong, di ba, mga siga ang dating. Outlaw branding. Meron naman ng branding, magician. Ano yung magician? Pag nagpunta ka sa Disneyland, di ba parang magic ang dating? Parang nasa out of this world ka. Kasi yun ang pagkakabrand sa kanya. Is magician. Meron naman ang pagkakabrand sa kanya, hero. Ano yun? Just do it. Nike, just do it. Bakit hero? Athletic. Karami ng mga tumatakbo, nagbabasketball, mga winning shot, ang suot, Nike. Ang mga extra strong athletes, Nike. Yun ang branding niya. Ngayon, kaya pag ikaw, gusto mong ang dating mo, subconsciously, hero dating mo, hindi Adidas bibili mo. Nike yan. Bakit may na-attract sa Nike, sa Adidas, may na-attract sa K-Swiss, may na-attract sa ganyan? Kasi depende yun sa pagkaka-branding ng subconscious mo, saan ka nakakakonek. Kaya alam mo, yung mga nag-advertise na yan, lahat yan scientific para bumili tayo. Galing sila dito. Hini-hypnotize tayo dahil dito. Nagets nyo? Yes. Disneyland. Pag inisip mo yung Disneyland, pang ano siya? Pang bata. Pero hindi pupunta doon ang bata mag-isa. Ang galing niya. Kinuha niya ang bata kasi kasama mga kapatid, mga magulang. Pag kinuha si Disney ng pang-tatay lang, hindi niya makukuha yung mga anak. Tama? Kasi si tatay iba hilig yan eh. Si tatay anong hilig? High alay. Si tatay anong hilig? Toma, tambay. Masasama niya yung 3 years old. Hindi. Pero pag gumawa ang isang company na ang market pang 3, 4, 5 years old, walang magawa si tatay. Tama, mali? Yes. Di ba yun din ang kwento kay Jollibee? Si Jollibee gumawa ng pagkain pang bata, pero hindi naman kakain yung bata mag-isa dun eh. Sama mga magulang, kaya laki ng market nila. Oh. Meron namang archetype na lover ang dating. Lover ang dating. Victoria's Secret. Ang lover eh. Sogo. Tama, sogo. Sanay eh. Di ba? Kaya nakaganon. Ano yun? Victoria Court. Meron ding Soen. Di ba? Meron namang Everyman. Yung Everyman, ano to? Masa, SM. Kaya makikita nyo, yung SM, ang brand archetype niya, for everyone. Pero ibang market, pagka sinabi mong Ayala, Rustans, Greenbelt, medyo hindi for everyone yun eh. Diba? So, may kanya-kanyang niche. In fact,
In fact, yung niche na salita, galing din yan sa pagkakaroon ng brand archetype. So, ang challenge dito ngayon, ano ang pwede mong maging brand archetype? Alright? So, yun yung lesson dyan. Meron, example lang to ha, meron ng pagkaka-brand archetype, the innocent. Pag innocent, ito, they're after the safety. Life is simple and simplicity is elegant. Ano yung mga brand na pang-innocent? Dove and Absolute. Diba? Pag nakita mo yung branding ng Dove, pag narinig mo yung branding ng Dove, parang ang gaan-gaan, parang napaka-inosente. Yung ano naman, yung Absolute, napaka-plain and simple, Absolute. Tapos, wala nang explanation. Hindi katulad ng natural spring. May explanation pa eh. Na pag bumili ka dito, natural, ang daming explanation. So, ganyan siya. Ang tawag dyan, brand archetype. Ano pa? The sage. Yung may malalim ang kaalaman, understanding. The truth will set you free. Ano yung mga brand na, ang brand archetype nila is sage. Tungkol sa knowledge, understanding, nalalim yung understanding and knowledge mo. Ano yung mga ganong brand? Google! Google, sabi saya. Google man din. Dahil bisa dito, may nakita ko nag-post nung isang araw, maiba lang ako. Di ba tawag natin sa Manila, pwede. May nag-post ni Sipro do'y pwede. P-U-Y-D-E. Pwede. Pinahirap. Mahirap mo kausap. Hindi ko sasabihin sino. Si Alden. Ayan, ano ba? Alden! Tigilan mo na yung pwede, ha? Tingin ko na ako. Chat GPT. Ayan. Alam mo, ginawa nila yan since the beginning pa lang. So when you see these things, ang brand archetype nila, the sage. Ang sage kasi parang ano yan, all-knowing, hermitanyo, parang ganyan. Oh. Ito yung pinakita ko kanina na archetype, the explorer. Freedom ang gusto niyan. Sino yung mga yan? Ayan o, North Face. Tsaka pag kayo nakakita ng kaibigan nyo sapatos, Merrell. Alam nyo, nasa isip ka agad, anong tumitik? Mamumundok man to, mamumundok. Di ba meron mga nag-hiking lang? Hindi yan yung mga nagja-jogging, hindi yan yung mga palamon, hindi. Pag nakita mo na camera, alam mo na. Ngayon ang tanong, anong kailangan maging brand archetype mo? Kapag nakita ka, pa-center. Pag nakita ka, may pwede kang value na i-provide sa kakausapin mo. Hindi yung ang pag nakita ka, mamimera to. Hindi ako nagbibiro. Kung nagiging brand mo is amoy scammer ka, yun ang nakikreate ng brand. It's about time to change na, teka muna baka sa leader, ang tingin sa'yo, dominante ka, egoistic ka, etc. Kaya natin pinag-aaralan to. Kaya nga, di ba, may mga taong ang talagang kahit pagbalik-balik na rin, kung ano siya, yun na siya eh. Kasi yun ang na-create niyang brand sa sarili niya. Pero hindi ibig sabihin yun na yung brand mo, hindi ka pwede magbago, you can change. Kaya nga nandito tayo eh. Ang gusto natin maging brand ninyo, one day, kahit na hindi alam na sender ka, kasi nga, di pa naman nila ng sender. When people see you based on the tone of your voice, based on your appearance, based on the manner how you move and everything, alam nila na ikaw, may value to na ipoprovide sa akin. Because at the end of the day, ang human psychology sa sales, bibili, maniniwala, sasama ang tao sa'yo, pag may pakikinabangan sila sa'yo. Kung kaya mo mag-provide ng solusyon. Ibig sabihin, kung meron silang makukuha, kung meron silang matututunan, kung meron silang pakikinabangan as a whole, if they will benefit from you in one way or another, they will believe you. So, ang tanong, anong branding ang kailangan mong gawin? Kaya pag bumibili, yung mga nag-hike, mountaineers, meron lang pinipili kasi ganun nila na brand yung sarili nila. Na hindi na nila kailangan mag-advertise because ganun nila nagawa yung sarili nila.
Anong gagawin mo sa sarili mo para every time na may kinakausap ka, again, based on your movement, based on how you show up, people will believe you kasi ganun mo pinackage yung sarili mo. Imagine, di ka pa naglalatag, naniniwala na. Kaya ang tawag sa topic na to, connecting. We connect. We connect based on subconscious. We connect hindi dun sa nakikita sa atin physically. We connect dun sa mga intangibles. Ano yung intangibles? Yung hindi nahawakan boses mo. Nahawakan ba boses mo? Okay. Based on how you speak. Paano ka magsalita? Paano ka magporma? So, kaya natin pinag-uusapan itong connection. Kasi gusto namin i-defend sa inyo na, katulad dito, they have branded themselves so good na pagka nakita mo sila, hindi ka na magdadalawang isip. Halimbawa, mayamang-mayaman ka na kasi yayaman ka talaga dito eh. Yes. One day, pupunta ako sa Alaska. Anong unang-una mong iisiping jacket? North Face. Kasi na brand ni North Face, yung brand na yon, naiisipin ng tao, siya yung pinakamaganda sa level na yan, sa category na yan. One day, puputok ang Acentra, ang network marketing, etc. May mga kaibigan kayo na hindi alam ang networking, pero gustong mag-join sa networking. Pero ang ganda ng pagkakabrand mo sa networker, by the time na ready na sila, sino nung uuna nilang iisipin? Di ka. Pero kung na-brand mo ang sarili mo na scammer ka, hindi ka nagbabayad ng utang, palaaway ka sa Facebook, pinapatulan mo yung mga dilawin kasi Duterte ka. Pero alam na networker ka, by the time na gusto nilang sumamad, will they approach you? No. They will look for someone better. They will look for someone neutral. Kasi ganun natin i-brand ang sarili natin. One day, puputok to. Mamimili ang mga prospects kung kanino sasama. Mamimili kung anumang networking ang gustong salihan. Kaya natin binabrand ang Ascendra na ganito para yung general public, by the time na open na yung mind nila, at sila naglista ng mga networking companies na gusto nilang salihan, ang number 1 sa list nila, Ascendra. Kaya kayo, pag yung mga kaibigan nyo ready na, tinignan yung mga friends niya, nanginginig, ilagay ka sa number 1,000. 1,000 na nga, nanginig pa. So gusto nyo, di ba kayo yung unang-una? So ganun yan. Freedom is about North Face and Merrell, meron pa. Ayan, nagbili lang kami ng example. Outlaw, pinag-usapan na natin kanina, disruptive, pagka-outlaw ang pagkakapackage mo, disruptive, rebellious, and combative. Pag ganyan ka, hindi ka bagay sa networking. Tama ba? Pagka ganun ang pagkakabrand mo, siga. Di ba? Pati sa dulo sa mata mo, may bato. Hindi sasama sa'yo. So, you should know how to brand yourselves well. Pag nasa labas ka, away, etc., gandang mo yan. Branding mo yan. Pero pag nasa networking ka, hindi ganyan ang branding mo. Kung may lalabas kang product one day, na negosyante ka na, tapos gusto mong itap yung mga siga, outlaw dapat maging brand archetype. Pero pag ang gusto mong maging market, housewife, estudyante, we like in network marketing, unemployed and everything, you can never have this kind of brand archetype. Clear? Yes. Magician. Ayan yung mga magician, no? Disney. Ba't may Coca-Cola? Bakit naging magician ng Coca-Cola? In-explain ko. Alam mo kung bakit? Kasi kahit simpleng liempo lang ang ulam mo, pag uminom ka ng Coke, nagiging mistake. Magic! Pansin niyo ba yan? Kahit simpleng ulam mo basta may Coke, sumasarap eh. Magic siya. Tsaka pag uminom ka ng Coke, tapos may ganun sa dulo, nag-iiba yung pakiramdam. Kaya, magician siya. Ha? Huwag kayong mag-alala kasi, ang pagkakaroon ng brand archetype, hindi naman ibig sabihin isa, dalawa, isa lang. Pwedeng multiple. Huwag kayong mag-alala kasi, sa Ascendra, care of our core CFO and our brand experience product development officer, si DXPDO, maglalabas sila ng product na magician ang brand archetype. Alam na yan ng mga founding partners. Sinabi namin ka. Yung bang tipong pag ininom mo siya,
may magic, may biglang gagano, may dudungaw. Hero, ayan. May hero, mastery. When there's a will, there's a way. Ito naman yung mga brands like Nike, Cobra. Yung Cobra, parang hero dating yan sa mga, alam mo lang, mga mangingisda, mga nagta-tricycle, mga truck driver dito. Magic sa kanila, ano sa kanila yan, hero nila yan. Yan yung talagang bumubuhay sa kanila. Yan yung tipong, di ba, pag nakita mo, may Cobra at si Skyflex, alam mo na to. Ha? Alam mo na talagang ano to, warrior. Talagang mandirigma. Whether, alam mo na, physical ang work and everything, alam mo na. Yan. So, hindi naman natin ginajudge. Pero, most of them are just honest, candid, and brave. So, lover. Meron ding lover na brand archetype. Yan nga. Nakita natin yun. Victoria's Secret. Sogo daw. Di ba pati Ferrero? Ha? Di ba pagka nakakita kayo ng babae na kumakain ng Ferrero, alam mo, uy, bigay ng boyfriend. Uy, bigay ng husband niya. Pag nakakita naman kayo ng lalaki na kumakain din ng Ferrero, ang sasabihin, uy, bigay ng boyfriend niya. Lover pa rin. Di ba? Tama ba? Tama? So far, wala pa ako nakikita lalaki na kumakain solo. Siguro sa bahay meron, pero in public, wala pa ako nakikita kumakain mag-isa. Meron, M&M. Yung mga lalaki, pag kumain ng M&M, siga pa rin. Okay, pag kumain ng stickers, di ba yung mga lalaki, pag kumain ng stickers, ano ginagawa? Di ba yung stickers, pag binubuksan, paunti-unti lang yan eh. Lalaki hindi. Ganun lalaki, di ba? Pero pag Ferrero, iba eh. Di ba? Yan yung signalim eh. Kaya pag ang lalaki yung nagbukas niyan, boyfriend man din ang nagbigay sa kanya. Sigurado. Biro lang yun, but yun yung pagkaka-branding sa kanya. The Jester. Ayan. Jester, ito yung jolly, optimistic, playful. May mga kaibigan tayong ganito. Sila yung sinasabi ko na pag hindi pumasok, hinahanap natin. Sila yung very jolly. Sila yung pagka pumasok, may isang sako ng joke na baon. Yung they see everything playful. Pag kunwari kasama, sumakay ng Grab. Pagdating niya sa opisina, may kukwento siyang experience na nakakatawa sa Grab. Na pag ikaw, same experience, wala lang naman sa yun. Pero lintik itong Jester na to, same experience, grabe niya ikwento. Pare talaga grabe. Matatawa ka na lang eh. May mga Jesters, loving like, ayan, yung Old Spice. Nakita niyo mga advertisement ng Vita? Yung kalahati, ano yun yung kalahati? Sports car. Oo, naging sports car. Ganon. Ang galing ng advertisement niya eh. Di ba parang loving and playful and sometimes we connect easily pagka ganito yung brand archetype natin. Ayan. Everyman. Ito yung, ang brand archetype niya, belonging. Parang lahat pwede. Alright, I'll be honest with you. Nung dinesign namin ng Cassandra, gusto namin to maging everyman. Lahat pwede. Lahat pwede siya. Pero pwede kasing maghalo ang brand archetype. Everyman tayo, pero ang brand archetype din ng Cassandra na everyman siya, while at the same time, innovator and creator tayo. Alright. Lahat gusto natin makasama dito, pero hindi masa ang ating atake. Masa yung gusto natin maging market. Everybody can become a part of this. Hindi lang masa A, B, C, D, E, F, G crowd. Kung may Z, sige, sama kayo. Pero, ang direction natin is being creators and innovators. Sabay. Kaya makikita ninyo, ngayon, malalaman nyo na, maintindihan nyo na, kaya pala ganun ang product. Kaya pala may ganitong i-launch na item. Kaya pala sa October 26, meron tayong event na ang tawag Ascenders General Assembly. Tandaan niyo yung date, a very special day, because first time, magkakaroon ng General Assembly ang Ascenders sa Metrotech. Ito yung nagtawagin natin sa old school na Zizel.
So may Grand Cecil tayo, ang tawag natin Grand Assembly. May mga ipapakita tayo doon, ilo-launch tayo ng mga tools, tech-wise. May mga i-reveal tayo naging Millionaire Circle at saka mga bagong nakakuha ng travel at saka card incentive program. Ha? Para-serve kagad kayo kasi ang capacity po, 1,800 lamang. Kanina, si CSO Joseph Lim, kumuha na siya ng list sa lahat ng company directs or yung tinatawag na founding partners. As of now, ang nagpa-reserve na po ng ticket, 3,000 plus. Ha? 1,800 pero 3,000 plus. Ayun. Ano yan? Tignan nyo si CFO sa nakaupo sa stage. Ha? Ganun siya. Ano yan? Nalipat mo? Huwag mo ililipat. Every man. So, friendly, humble, and authentic. Alam natin yan, SM, tsaka Jollibee. Talagang lahat ng tao pwedeng pumasok siya. Ganyan din sa Ascender. Gusto natin lahat welcome. Pero yung pinaka-brand archetype ng company natin as a whole in terms of direction, we are creators and innovators. Ayan, meron din namang caregiver. Service naman, nakatuon sa service. Yung mga sinasabi kong brand archetype, hindi kami ang nag-invento nito. Ang naka-discover po nito, si Carl Jung. C-A-R-L, tapos yung Jung niya, J-U-N-G. Carl Jung. Pero it is pronounced as Carl Jung. If I'm not mistaken, ano sila Swedish ba siya? Or, yeah, it's something that European psychologist, mga pioneers po to ng mga psychoanalysis, mga therapy. So sila yung nagkaroon ng ganyang branding kasi yan daw yung, in terms of human psychology, meron tayong branding na lalapagan sa lahat ng nabanggit ko. Siguro outlaw ka, hindi ko alam, or caregiver ka, or lover ka, or magician ka, or whatever. Caregiver service. Ito naman yung mga brands such as UNICEF. O kaya si Ingat. By Jessie. Si John Lloyd. Di ba pag nakita mo si John Lloyd, bakit siya kinomodel? Kasi at that time, batang-bata pa si John Lloyd, parang hindi siya nagkakamali na di mo malaman. Parang napaka-inosente. Kaya pag sabi niyang Ingat, perfect na perfect siya dun sa branding na yun. Kasi, alam ng mga tao na pag Bio Jessie, caregiver. Gusto nga natin ilagay dito yung ating outreach or yung tinatawag nating CSR, yung CSR, Community Social Responsibility. May branch tayo ganyan sa Ascendra, tawag doon, Pusong Ascendra. Yung Pusong Ascendra, nandito yan. Yan naman yung caregiver brand archetype natin. Pusong Ascendra. Yan. Ano pa? The ruler, commanding, refined, articulate. Sino yung mga yan? Ayan. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Di ba pag naka-Louis Vuitton, parang very commanding, very, alam mo na, pag naka-Rolex. Di ba yung mga tao, bakit yung ibang tao, kung makapag-relo, milyon? Kasi, it's a status. Even before you speak, the watch is already speaking. Ganun yan. Bago ka pa magsalita, pag ganun ang mga relo mo, nagsalita ka na. Lalo na sa mga nakakita, magkikita pa lang kayo, tinignan yung relo mo, alam na, pag naka-Rolex na, alam na this. Alam na, isipin mo ba naman, magkakarelo ka, 1 milyon? Relo lang, 1 milyon. Pag naka-Audemars Piguet ka, AP, 3 milyon, relo lang. 3 milyon, relo lang. Tago mo nga yung AP ko. Ikaw magsasapatos ka ba? Sapatos, 90,000. Louis Vuitton. Tapos tapa ka ng ipot, ganun pa rin ang presyo na eh. Tama? Ayaw ka. Magbaba. Kasi may mga iba, magbaba 1 milyon. Pero iba naman kasi pag ang bag mo 1 milyon. Pag ang bag mo, tingnan 90 pesos, ito ka lang maglagay. Pero pag 1 milyon na bag mo, yung iba pag nagbag yung mga babae, di ba pagka nagbag ng mahal, gano'n talagang ito. Dito na. Straight body, Pag medyo
video ang bag mo, sando bag lang. Status kasi yun. Ang binibili ng tao dyan, alam mo, hindi naman yung dahil mahal in everything, no. They buy the status. Hindi naman minsan sa ganda ng quality. You'll be amazed. Ang Louis Vuitton, napakasakit sa paa. Isa yan sa mga ayokong sapatos. Titiisin mo lang, tiis. Sasabihin mo, naka-Louis Vuitton naman, pero pagkalis mo ng sapatos, sarap. Masarap pa yung mendres sa Marikina. Pero ba't binibili ng tao? Gets nyo? Kasi pag nakagaling ka, alam na ng tao pero quality-wise. Alam niya ng mga naka-LV dito. Hindi siya quality, pero binibili ng tao. Kasi nga, commanding, refined, and articulate. Creator, yan, dito tayo. Gusto nating maging ganito. Ito ang direction natin sa network marketing. Pag sinabing creator, innovation yan. Ano yung unang-una naisip? Apple, Tesla, Nvidia. Susunod dyan, Ascendra. Gusto natin maging creator sa field ng network marketing. Yan ang brand archetype na tinatahak natin. Are you proud? Yes! So, ngayon naiintindihan nyo na ibig sabihin ng branding. As a company, we have to establish the brand. Kayo, as partners, individual distributors, you also have to establish your brand. And walang masama if you will change. Kayong consciously, alam mo na, mamili ka na sa mga nabanggit ko. Actually, hindi ka mamimili. Your mind. Mag-a-appeal dyan yung mind mo kung saan ka dyan. Kaya nga pag may napapanood kang palabas, pag may bakit sa lahat ng kulay may paborito ka? Sa brand archetype yun. It falls in your psychology. Subconscious. Bakit may blue? Bakit may white? Yung may purple. Yung isa, fuchsia. Nung in-spell, sabi niya, pink na lang. Di ba may namimili ng fuchsia? How do you spell it? No, I don't like fuchsia. Pink. Pink na lang. So, nag-gets niyo siya? So ako, network marketers to be professionals in this business. Create your own brand archetype. Create in a way na may appeal sa psychology mo, sa subconscious mo, sa personality mo. Hindi ba tao dapat ang mamili nun para sa'yo? Ikaw dapat. And pag napili mo na kung ano yung brand archetype mo, doon ka umayon. Sa galaw, sa itsura, sa damit, sa toothpaste, sa lahat. Nung nababasa ko to, natatawa ko sa sarili ko. Kasi may mga certain brands na hindi ko magamit. Kasi naka-embed pala sa akin subconsciously. Probably nung bata ako, may na-experience ako na something na ganitong brand, kaya hanggang ngayon gusto ko yung ganito. Kahit nandun pa ako sa own company, alam nyo, ang hilig kong matulog ng nakasando. Pero ang mga paborito kong sando, yung butas-butas. May aircon. May pera na ako, pero ang gusto kong sando, butas-butas. Tapos pagka wala na, ubus na, maghanap ako sa main. Asan na yung mga sando ko? Doon pa ako nagagalit pag yun ang nawawala. Pero yung mahal na mawala, okay lang. Pero yung mga sando ko na butas, ay, saan? Totoo yan, ewan ko sa inyo, ha? Ewan ko. Nagbago na lang ako nung medyo ganon. Nung bata ako, hindi naman sa sobrang hirap namin, pero isa ako sa mga, kahit papano, naka-experience magkaroon ng brief. Alam mo nung araw kasi, pag bata ka, hindi usong brief. Hindi ako nagbibiro, CJ. Mga lalaki dito, Jaman. Pag bata ka noon, grade 1, grade 2, hindi na kami pinagbibrief eh. Pero biro, church lang, diretso na yan. Kaya nga dati ang parusa sa elementary school, pagka makulit ka. Ewan ko nabutan dito sa public school, yung magla-line up kayo sa harap. Tapos bubuksan yung zipper mo nung ano. Oo. Nahiya ka kasi wala kayong brief pare-pareho eh. Ganun po yan. So naranasan ko magka-brief. For some reason, nung lumaki na ako in everything, nagkaroon na ako ng hindi ako nagbibrief ng ibang brand.
Iisa lang ang brand ko hanggang ngayon. Wala pa rin breed. So, may connection yung magiging brand archetype nyo sa how you were brought up, ano yung upbringing nyo. It could also be connected to your personal trauma or everything. Pero pag na-discover mo yung brand mo, yun ka na. Yun ka na. Ganun ka na makirelate. Ganun ka na. It's how you conduct yourself daily, even subconsciously or unconsciously. It's who you are already. And the universe, for some reason, nakaka-amaze kasi kung ano yung brand archetype mo, yun ang makikreate mong tribo. Yun ang mga same prospects na ma-attract. Kasi subconsciously, namamagnetize ka nila at namamagnetize mo sila. Are we clear? Yes! Ito yung sinasabi naming clarity sa training. Na pag na-brand mo ng maayos yung sarili mo, ang daling mag-prospecting. Yes. Ang daling magbagsak. Ang alam mo kung paano ito i-assess. Pucha, outlook pala ito. Itong kausap ko, outlook. Miss, pega IC, sa kanya red horse. Alam mo na agad. Ha? Gets mo ako? Yes. Alam mo na agad. Pag nakita mong brand archetype ng kausap mo, caregiver to, alam mo na. Magkukwento ka tungkol sa, yung Ascentra, nag-outreach program because we care. Care. Nagigets niyo ako? Yes. Pag narinig mo na itong kausap mo, siya yung type ng lover and everything. So you talk about your love life, you talk about chocolates, you talk about flowers and everything. Ang dali mo makakonect. Ganun siya. Now, build your identity and touch points. Yan, binanggit ko na kanina. Sensory exploration. Ito yung mga touch points. Pag sinabing touch points, hindi naman yung, uy, touch. But hindi ganun. Ito yung mga topics to really remember. Sensory exploration. Sight. Number 1 sa sensory. Ano ulit ang unang-una nagagamit? Sight. Paningin. How would the brand look in order to best appeal to your target audience? Think about the color palette, fonts, iconography, illustration, imagery, and form. Gamit na gamit ko dito sa Ascendra. Orange, everything. Gusto natin ng joyful, etc. So, ikaw din ganun. Kung ang pagkaka-brand archetype mo, innocent, ano ka lang, yung tama lang yung kulay ng damit mo. Hindi yung kulay orange dito yung room mo, dito brown. Diba? Pag nakapili ka na ng brand archetype mo, pati color, palette, etc., doon ka na naka-align. Sound. How would your brand sound? Aggressive ka ba? Loud ka ba? High pitch? Or, dito ka naman. Alam mo right? If it could be touched, what would you feel and everything? Kung mahahawakan, like yung mga brochures natin, kung mahahawakan, let's say, yung Omega natin, yung barley natin. Yan. So, ito yung mga touch points. Sight, sound, and touch. Again, pag alam mo ang prospect, ang unang pinakikinggan sa'yo, ang unang sense na gagamitin niya, yung makita ka, yung capitalize, ayusin mo. Pangalawa lang yung yung makipag-usap ka, na malumanay, may sense kang kausap, may value kang kausap, maganda yung boses mo, and pangatlo lang to yung magkakamayan kayo, uy, kumusta, and everything. Ganyan mo siya i-brand. Ruler archetype. Example lang to. Pag ruler archetype ka, ang appearance, dito namimili. Dark blue, yellow, green. Ang forms na paborito ng mga ruler, mga strong shapes, hard lines. Tapos ang font na karamihan ginagamit, Trajan at saka Garaman. Sa ano to Sa Word 2 sa mga fonts Imaging, sophisticated, premium, and expensive. Ayan, sample lang to. Kaya minsan, may makikita kayong tao, parang ganito, for example, pag nag-present sila Steve Jobs nung araw, di ba, iisa lang yung itsura niya? Naka t-shirt. Hindi, sweatshirt nga siya Hindi siya sa sweatshirt, tas maong. Laging ganun. Si Mark Zuckerberg,
Yan ang t-shirt, round neck, tas maong. Si Jensen Huang ng Nvidia, leather. Yung number 1 sa AI ngayon, leather. Lagi naka-leather. Hindi nagpapalit, laging ganun. Kasi yun ang pagkaka-brand nila. Yan. Ang sound, just below normal. Malalaman mo yung mga ruler archetype, ayaw nila na masyadong may ingay. Timber, tapos yung cadence niya, steady lang, hindi pa bigla-bigla, hindi pa papalit-palit ng bilis. Ayan. Mga touch points. Ito yung mga kulay materials. Ito, kaya ako naalala yung texture. Meron lang akong certain texture na gustong-gusto. Na dati, nung hindi ko pa alam itong topic na to, for some reason, hindi ako nagpapabili ng brief na ibang brand. Ito lang brand ang gusto ko. Kasi meron pala akong texture na gustong-gusto. Subconsciously. Gets niyo ako? Ganon din sa mga babae. Meron lang kayong brand na gustong-gusto nyo. Kahit 1 linggo na, gustong-gusto nyo ka din. Kahit 2 weeks na, yun pa din. Tapos pag bumili, hindi ibang kulay, hindi ibang brand, yun pa din. Pag bumili ng 3 set, pare-pareho. Yun din ang kulay. Ba't ganun? Pwede namang iba-iba. Kaya ngayon, may intindihan nyo sometimes yung partners nyo. Bakit yan na naman binili mo? Alam mo na ngayon. Dahil napag-aralan ko to, hindi mo na siya sabihin, yan na naman binili mo. Pwede mo naman palitan. Bakit? Ngayon, alam mo na to? Magtataka yung misis mo. Ba't di ka nagre-reklamo? Brand archetype. Alam mo na. You understand that? Ang ruler type, ayan, pati sa pabango. Yung pabangong gustong-gusto mo, ang baho sa iba. Tama? Para madami pabango mo na, pakalakas naman, ikaw naman. Gusto ko to eh. Diba? Wala kang pake. Ako sa'yo, bango-bango ka sa sarili mo, yung katabi mo, putok na putok ang amoy mo. Gets niyo ako? Because of that. So, minsan, may rich leather, perfumes, and etc. Kaya lang namin sinasabi to para alam nyo kung paano kayo babagay sa iba. How you will connect. Kasi nasa connection ng topic ko. So now, voice. Nandun naman tayo sa voice. Tapos na ako sa appearance. Alright? Voice naman tayo. Visual. Tapos na ako. Voice na. Your captain's announcements. Sometimes, during turbulence, di ba? Ang number 1 nung maririnig, anong sasabihin? Either the captain o kaya yung recorded voice na passenger seatbelt, we are experiencing turbulence, blah, blah, blah. But normally, during long flights, lalo na pagka-international flights, ano yan, live yung captain ang nagsasalita. Anong dating nun? Nakakalma niya yung mga pasahero. So, ganun ka din. No? Remember, emotion makes people decide. So, voice, your captain's announcement. How you communicate with prospects and team members. Use the 3 R's of pilot communication. Ano yung mga yon? Rapport. Number 2, respect. Number 3, relationship. Yung rapport, greet warmly, listen actively, find common ground. Yan yung pagbibuild ng rapport. Lalo na pagka, let's say, bago ka sa industry or bago yung prospects mo, newcomer, guest, taga saan po kayo? Ay, ganun po ba? Yung naghahanap ka ng common ground para magkapalagayan kayo ng loob. Ang tawag doon, pagbibuild ng rapport. Lalo na pag may pinapa-A sa'yo, ano sasabihin mo, di ba? Ay, good afternoon po, kumusta? Taga saan po kayo? At saan po kayo connected? Ano po business? Naghahanap ka ng commonality. Tawag doon, rapport. Respect. Honor people's time, keep promises, and be genuine in terms of your team. When you grow your team, paano magkakaroon ng respect? Lagi namin sinasabi to, respect can never be bought. It can only be earned. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa tao na, uy, bro, respetuhin mo naman ako. Ano ka ba? Hindi hinihingi yun eh. Hindi rin pinapakiusap yun eh. Binibigay yun. And the only way people can respect you is that, of course, you are honest, you are prompt sa time, sa word. Pag sinabing prompt, totoo ka. So be honest, be trustworthy. And of course, maging, genuine, sincere and honest ka.
Kailangan meron kang people skills sa business na to. Marunong ka makisama, makatao ka. Hindi because downlines or may business or meron kang financial interest sa grupo mo, but it is simply because you're a true human being. You care. Pwede ka naman kasing, it can be like you care, but at the same time making money as well. E di, kung total may financial interest ka, samahan mo na ng pagmamalasakit. Yan. And relationship. If you have to choose between money and relationship, always choose relationship. Care about their dreams, not just your rank or your commission. That's how you deal with your people. Pagkakaiba nito, yung rapport, it's something na nakaharap ka. Yung respect, it's something na nakaharap ka and kahit nakatalikod ka. Yung relationship, it's something na kahit nakaharap ka, nakatalikod ka, o malayo ka, o kahit di ka kasama, yun ang tunay na relationship. Gets nyo? Yes. Tatlong R? Are you learning? Yes! Flight deck reminder. A plane can take you to the destination, but a voice can make the journey unforgettable. So, how you communicate, how you relate to your team, to your leaders, these are all very important people skills, lalo na sa network marketing business. Because this is a people's business. Take care of your people, and your people will take care of your business. Kahit di mo naisipin yung commission mo, yung turbo mo, pero magaling ka sa tao, matik na yung kikitain mo. Kesa nakakonsentrate ka lagi sa bangga, sa DRB, sa unilevel, sa override. No, concentrate on the people. Pag yun ang binigyan mo ng pansin, nag-empower ka again, you give value to your team, malayo mararating mo dito. Of course, ito yung visual presence. Ayan. Di ba, napanood nyo ba to? Yung, ba to? Catch Me If You Can. Napakagaling niyang mag-disguise, napakagaling niyang mag-brand sa sarili niya. Manamit. Dahil sa pananamit niya, ano siya? Nagkaroon ng napakaraming cheque, naging piloto. Napakaraming babae. Dahil lang sa pananamit. Naging doktor pa. Naging attorney pa. May mapapangasawa pa sana ng anak ng batikang doktor. Nahuli lang. Dahil lang, purely sa pananamit. Hindi naman namin sinasabing manamit kayo katulad niya para man-doktor. Sinasabi lang namin dito, ganun ka-powerful ang power of dressing up. Dress for leadership. Look like someone others would trust to lead them to success. Ikaw ba yung forma ba ngayon, yung dating mo ba ngayon, mapagkakatiwalaan na ako, magtitiwala ako sa'yo, na kaya mo akong dalhin sa pangarap mo. Ganun dapat ang dating mo, mga babae, lalaki ka. Dress as someone that others would trust. That you would be able to lead them to their dreams. Pero siyempre, kung forma mo dito, ano mo na, ang galaw mo, yo! Yaman tayo, yo! Come on! Paid na, boy! Kung ganyan ang mga language mo, hindi tayo paniniwalaan. Guess yung pagkakaiba? Yes. Isipin nyo, ganun kami magsalita ni Joseph. CEO nyo, ganun lang. Boy! Ganun lang, di ba? So, hindi kami paniniwalaan. Ang laking part nito. Kung gusto nyo maging mabilis, di ba, ang marketing plan natin, ang ating compensation plan, turbo. Kung gusto nyo maging turbo in terms of paano magpa-join, lumaking group, gusto nyo maging turbo dyan, dress ang puwet. Kasi pati mga downlines nyo na existing, pati mga success partners nyo, growth partners nyo, ang lakas ng loob nilang magpakilala ng prospect sa'yo. Ang lakas ng loob nilang magdala ng magdala. Because they are confident that you as their leader, kaya mong kumbinsihin yung mga dala-dala nila. Sa pananamit pala. Dalhin nyo doon. Grooming and hygiene, alam nyo na to. Look fresh, of course, confident. Pagupit din tayo. Kukukuko tayo dyan. Pag may time. Diba? Toothbrush. Alam nyo na yun. Tingnan din natin yung toothchang natin paminsan-minsan. Kasi minsan yung kausap mo, hindi sa'yo nakatingin eh. Nako-curious, ba't ang haba ng buhok mo sa salon eh? Kaya mo hindi pinuputol. Sasabihin ng prospect, kaya hindi nyo pinuputol yung buhok mo sa salon.
Akala mo, seryosong nakatingin sa'yo, yun. Pero dito para sa dalawang... Di ba, ang bilis magtiwala? Pag nagpupunta kayo sa mga... Pag nagpupunta kayo everywhere, let's say sa hotel and everything, di ba? Pag may nakita kayong nakasuit, kahit na hindi naman ganun kataas ang posisyon sa hotel, pag nakasuit, ang bilis mong respetuhin. Yes. Ang bilis mong, yes, ikaw ang ikaw ang guest ha. Opo, yes sir. Yung ginagano mo, waiter. Hindi ba yung mga captain waiter? Minsan, punta ka Shangri-La, yung mga captain waiter, alam mo na. O kaya sa reception, pagpunta mo, diba? Ang popogi, ang gaganda, ang gagalang, sasabihin, ma'am, can I have your ID? Ah, sure po. Ikaw pa yung popo, no? Ikaw yung kliyente. Pero dahil sa dress nila, napabaw ka. Nagiging respectful ka pati. Pero pag ang gaganon sa'yo, kahit gano'n ka respectful, pero alam mo na, nasa front desk ng hotel, di ba? Tapos formang siga, o kaya butas-butas, etc. Pag hininga ka ng ID, ano sasabihin mo? Suplada ka. Pero pag nakadamit, gets niyo ako? Ang laki ng pagkakataon. Isipin niyo na lang anong impact nun sa prospect mo. Okay? And business tools have organized materials, presentation samples, device charged, and ready. Maganda nito, ba't nilagay dito ni... Alam, gumawa nitong PowerPoint na to si Jed eh. Device charge. Malamang marami siyang naka-experience na pagkausap niya, looban. Charge din pag may time. Ha? Sabi ng prospect mo, bro, ba't di ka nag-reply? Lobat eh, tingnan mo, lobat. Ikaw pa nagbulang eh. Pinihintay na namin eh. Ba't na nangyari? Lobat eh. So, charge na rin. Okay? Ayan. Visual cue. A sloppy pilot loses trust before takeoff. O, ganun din. A sloppy leader loses trust before taking. Palitan mo lang yung mga words dito. Pag sloppy ka, di ba? Pagpe-pay na, nagbabago pa isip ng tao pag nakita ka. Hindi ako nagbibiro. Kaya yung mga katawag natin, pay-in na, naging bato pa. just simply because of your appearance. So, really, make sure that you brand yourself well, i-package mo na maayos yung sarili. From seller to captain of the flight, ladies and gentlemen, ito yung makaluma na paraan ng pagbebenta. Kaya nga sinasabi ko, we have to be relevant in modern times. All the way, transactional lang. Push ka ng product, close the sale, move on. Purely ano lang ang relationship, ano lang ang nangyari. Negosyo lang, transactional lang. Wala lang. In fact, may nangyayari pa rin yan sa networking sa industry, even here in Ascendra. Ano lang, pupush ng package, i-close. Next! Hanap na naman, lalo na dito, ang laki ng direct. Pag may nakuha ng direct, magdi-direct na naman, ang laki ng direct. Maghahanap na naman ng direct. Ang dami mo nga nagiging direct, nawawala rin kasi ang bilis mo makamove on after closing the sale. When in fact, you should be taking care of every sale that you make. Ang pilot way, ito yung transformational, hindi transactional. Dito dahil ang storyline natin, piloto, para kang piloto. Lead people toward the shared vision, guiding them, Ulit, sabay-sabay tayo. Guiding them, Step by step. ano yung sasabihin? Hindi ka nag-move on agad. Pagkatapos mo mapag-pay-in, iba na naman. Guiding them step by step. Hoy, sa susunod nag-pay-in ka na. Next Friday, sakto. Attend ka nung check-in 1, nung Ascend training. Mindset, attitude ang pag-uusapan. Pag yung downline mo, leader mo, ang problema, goal setting, dun sa check-in 2. Pag malabo sa kanya yung marketing plan, o di dun siya sa master eh. Malabo sa kanya yung product, yung insurance and everything, dun siya sa master eh. Sorry, marketing plan is in the method. Hindi niya alam yung branding, connecting, o di dito siya sa lift-off. Isasalpak nyo na lang ang downline nyo. Ganon namin dinesign ang training sa Ascend. Ay, gets nyo ba siya? Hindi ka mukha dati. Ang problema ng downline mo, attitude. Attend ka, NDO.
problema niya skills. Attend ka NDO. Problema niya branding sa sarili niya. Attend ka NDO. Problema niya motivation. NDO ka. Problema niya leadership. NDO ka pa rin. Walang iba. Dito, nakakahon. Problema ng grupo mo. Hindi alam kung anong, ano yung selling skills and everything. Mamimili ka ng training. Di marunong kumonek. Dito ka sa lift of 1. Di marunong mag-present. Lift of 2. Communication. Everything. May attitude problem. Salpak mo. Sa check-in 1. Pag tinanong niya, bakit mo ako pinag-check-in 1? Sabihin mo, alam na this. Alam na this. Nag-gets niyo siya kung ano yung clarity program natin? Yes. Hindi yung kada training, nandun na lahat dito, pwede mo piliin. Eto pa, available sa online pag na-miss out ng downline mo doon sa JC natin. Eto pa, magiging learning hub pa siya, magiging mobile app na siya. Magiging ng panahon. Oh. Again, at the end of the day, you're not just promoting a product, you're inviting people on a journey toward freedom, growth, and success. Sa Tagalog, hindi lang tayo nagpapapay-in dito. Kumukuha tayo ng mga tao para i-guide sila patungong kanayaan, freedom. Ano pa? Growth. Ano yung Tagalog ng growth? Paglago. And of course, tagumpay. So every time na nakaka-pay-in kayo, it's not about the pay-in, it's about the beginning of a journey towards success, freedom, and growth. Yes. Ganun siya. Ganun i-click ng Ascendra ang bawat pay-in. Okay? Before anyone trusts the plane, they must trust the pilot. Bago magpa-pay-in, bago kayo maglatag, connection muna lagi. Connection is your runway. Diyan kayo take off eh. Kahit gano'ng kaganda aeroplano, kahit ano pang model yan, pag walang runway, hindi take off. Without it, no one will ever take off with you. So hindi namin kayo tinuruan dito mag-present lang. Bago pala may mag-present, may connection muna. Wala pang network marketing company ang nagturo ng tungkol sa brand archetype. Ascendra International. Ayan. So before I even end, next Friday, sa contact. Ano yung contact? Prospecting. Excited ba kayo dito? I-return lang natin para madaling tandaan. Para C-O-C, lahat C. Ito naman communication, presentation na to. And then closing na. And then we go to elevate per topic. With that, I end my presentation tonight. Thank you very much. Good evening. Let's keep ascending. Turbo!